Primera klaseng pag-aalaga ang ibinibigay sa mga pasyente, lalo na sa mga nangangailangan ng matinding medical attention o iba pang seryosong kondisyon. Layo ng kagawaran ng kalusugan na mas ma-improve ang patient handling ng lahat ng ospital sa bansa. Kaya tumutok dahil ang ilang mga katanungan tungkol sa patient safety, bibigyang kasagutan sa ilang saglit lamang. Ako si Dr. Lyndon Lisuy. At ako naman ang inyong athlete nurse, Janice Lagman. Tara na! Simulan na! Kumonsulta na! Dahil dito, laging The Doctor is in! Po tayo sa portion na Doc, pakisagot. So Doc, ang unang katanungan is meron po ba tayong standard na nakaset yung kagawaran tungkol sa pag-handle ng mga patients? Well, depende sa kasong hinahawakan natin. Magbuwag sa consultation lamang or yung OPD o nagpakonsulta lamang hanggang sa pag-handle ng isang kaso na emergency ang treatment natin. So malawak yan. Tinitingnan natin kung iba-ibang approaches ang binibigay natin at sa bawat kaso nakikita natin, may karampatang approach dapat ang binibigay. So iba-iba talaga yung pag-handle. Yes. Depende sa sakit. Depende sa sakit. Kaso. Siyempre, meron ka rin pinaprioritize. Halimbawa, nasa ER kami, tinitingnan kang kaso ngayon, na konsulta, nilalagnat, tapos may pinasok bilang emergency, you might just excuse yourself from the patient na tinitingnan mo ngayon dahil emergency case na kailangan mong bigyan kaagad. So may prioritization din exactly, tayo. Kailangan yun eh. Susunod po sakali pong may mangyari na mishandling ng pasyente o kaya ay hindi mabigyan ng seguridad, sino po ang mananagot sa ganito? Well, depende din ito. Malawak kasi ang tinitingnan dito at pinanggagalingan pag sinabing mishandling. Dapat inimbestigahan ito kung ano talaga ang cause. Talaga bang hindi sila nabigyan ng medical attention? Nagka-issue ba talaga? Hindi ba sila pinansin, dinala sa emergency room? Or na-refer naman sila at sadyang hindi lang kaya ng facility nila na mag-handle ng ganoong kaso. So, depende yan sa scenario at sa pangyayari. Pero kung talagang problema is hindi sila binigyan ng medical attention, hindi mo lang na-refer na maayos o hindi napayuhan kung ano man dapat gawin, maaaring ospital ang managot dito. Sa hospital? Yes. Hindi po ba sa inyo dumidiretso yung mga... Pwedeng dumiretso sa Department of Health. Meron naman kami mga legal officer kung saan tumatanggap ng mga complaints. Or pwede ka agad sa local government unit dahil may local health system doon na pwedeng makipag-ugnayan kung ano yung mga dapat gawin. Humingi ng tulong. Yes. Thank you, Dr. Lyndon. Magbabalik po ang The Doctor is In dito sa Telebisyon ng Bayan. Mr. at Mrs. Uy, magkaka-baby. Tanong at alinlangan, siguro ay marami. Kaya, pa-check up agad sa unang 3 buwan. Kailangan, Mrs. Ayusin na dito. Panganganak, saan at paano. Mr. at Mrs. Mas happy si baby pag healthy ang kanyang mommy. Hintayin namin kayo! Tandaan, pag healthy ang buntis, happy ang baby. Pa-check up agad sa health center sa unang 3 buwan ng pagbubuntis. Ngayong buwan ng Hunyo ay ang observance ng National Patient Safety Day. Para sa mga kaganapan dito,
Doc, panoorin natin ang isang handog ng inyong pambansang konsultahan. Roll VTR. Bahagi ng healing process ay ang pag-alaga at pagprotekta sa pasyente. Kaya naman may ilang standards na nakaset kung paano dapat i-handle ng mga ospital ang isang pasyente. Sa Quezon City, matatagpuan ang isa sa mga pinakamagandang DOH-maintained hospital sa bansa. At maituturing sila na isa sa mga ehemplo pagdating sa patient care. Ang management ay hinahanda yung mga manpower na kailangan skilled sila. They have the trainings and of course for the strict compliance for the standard procedures and work instructions for the patient safety and infection control. And ang ginagawa namin, meron kami signages for sa fall prevention. Para maisakatuparan ang kanilang mga dedikasyon sa mga pasyente, nagtutulong-tulong ang kanilang mga staff. Yung mga doctors, tapos nursing attendants, nandyan po sila pati mga nurses. The East Avenue is 600 bed capacity. We have a calendar activities sa mga staff. Lahat yan talagang ini-schedule sila for seminar training for the patient safety. Meron talaga yun. Meron po kaming team sa emergency response headed by Dr. Alfonso Nunez. Siya yung head po sa ER trauma. So every time na meron mga emergency, sila yung napapadala na magre-rescue. Isa sa mga essentials para sa paggaling ng mga pasyente ay ang kanilang mga gamot. Subalit matinding pag-iingat pa rin ang kailangan sa pag-handle at pagreseta nito. Before kasi magdi-dispense ang pharmacy, kailangan talaga ina-assure nila na yung gamot ay hindi expired. And then, pag yung kukuha kami ng gamot sa pharmacy, meron corresponding na doctor's order. Yung doctor's order talaga, i-counter-check doon sa medicine. And then, bago yun ibigay sa pasyente, tatanungin yung pangalan ng pasyente, and then i-check mo yung ID band. Of course, tatanungin mo din pasyente kung anong birthday niya para at least lahat. And we observe the 10 hours para at least maiwasan talaga yung pagkakamali. Mahalaga din para sa paggaling ng mga may sakit ay ang kalinisan. Kaya naman isa ito sa mga prioridad ng ospital. At syempre kailangan din na tama ang kinakain ng mga pasyente. Ang anumang kainin ng mga pasyente sa ospital ay base sa utos ng doktor. Bilang isang ospital na sumumpang tutulong sa mga nangangailangan, mayroong mga protocol at alituntunin na sinusunod ang ospital, kaugnay ng kanilang mga pasyente. Sa amin, once pinasok sa emergency room, lahat yan ay ina-attenda ng mga doctor and nurses. So, kung anong kailangan ng pasyente na gamot or anything na talagang binibigay namin. Nariyan din ang ilan nilang facilities at equipments na gamit ng mga staff para tulungan ang mga pasyente. Yes, yan ang maganda po sa ginawa ng management kasi with regards to the facilities, infrastructure-wise, talagang inayos naman ang East Avenue Medical Center. Ang mga equipment namin, marami kaming mga equipments na nagagamit para sa pasyente. At dahil sa ganda ng kanilang serbisyo, maganda din ang feedback ng mga pasyente para sa kanila. Yun ang masaya naman kami so far kasi we receive a lot of commendation from our patients. We are catering the poorest from the poorest of the poor patients talaga. Diyan ka makakita na walang-wala. Kung ano man yung mga kailangan nila, talagang binibigay namin drugs, we have enough, medical supplies, binibigay namin yun. Walang bayad. Janice, nakita natin ang kahalagahan ng mga ospital na pinangangalagaan nilang kanilang mga pasyente. Tama, Dok. Tsaka dapat malawak yung kaalaman ng mga ospital, pati na rin yung nagtatrabaho sa ospital para hindi magkaroon ng mishandling sa patient. Exactly. At karapatan din ng mga pasyente na malaman din nila
kung ano ba yung meron dapat sa kanila at paano dapat sila tinatrato. Tama. Ngayon naman, tunghayan naman natin ang Conard District Hospital na matatagpuan sa Conard, Apayao, Cordillera Region at alamin kung bakit maaari nating sabihin na ganyan dapat ang ospital. Tinutungo ng The Doctor is In ang iba't ibang lugar sa bansa para hanapin ang mga magagandang DOH-maintained hospital sa Pilipinas. Sa araw na ito, magtungo tayo sa gitnang Luzon, sa Cordillera Administrative Region para sa Conard District Hospital. Ang Conard District Hospital ay na-establish noong 1999 through Republic Act 7850 under the administration of Congressman Elias Bulot Sr. and the President Fidel Ramos during that time. Hanggang noong 2009, sa tulong ng Department of Health through Health Facility Enhancement Program, nabigyan po kami ng malaking pondo para maituloy namin yung mga dapat na kailangan ng ospital. Pati equipment, binigyan po kami. Kaya po, ito hanggang sa ngayon, ito na po ang Health Facility Enhancement Program ng DOH. The agency envisions to be a model health facility in the area that provides accessible, affordable, and quality services in all fields of healthcare. This institution must affirms to effect cure and restore health of patients from all walks of life through holistic approach of care, commitment, and dedication. Sa paglipas ng panahon, iba't ibang improvements ang nakuha ng ospital. Patunay dito ang kanilang mga bagong equipment at constructions at additional na personnel. Dumadami ang pasyente namin. Kailangan po namin yung mas maraming building tsaka mas maraming equipments para maservisyuhan ang mga aming mga pasyente. From 2008, since 2009, nag-start na po yung construction ng ibang mga buildings po namin. At the same time po na nag-acquire na po kami ng mga more advanced equipments po sa delivery room. Maganda po na ang aming mga delivery tables. Tapos meron na po kaming mga incubators, infant radiant warmers na may phototherapy po. Tapos we acquired already our equipments for the operating room po. Anesthesia machines, tsaka OR tables po. Because we are a level 1 hospital, we have 4 functioning departments. Departments of OB-GYN, surgery, internal medicine po at saka pediatrics. Meron po tayong blood bank. Yung pong source namin sa blood is coming from the nearest tertiary hospital po. Mahalaga para sa kanila ang feedback at concern sa ospital. Kaya naman mayroon silang pagtugon dito. Ito din ang ginagamit nilang material para sa kanilang projections. Ang mga methods po, ma'am, na ginagamit namin so that we will know kung tama yung mga ginagawa namin. Meron po kaming mga questionnaires sa mga inpatients at sa mga outpatients din po na finifilan po nila. Binabasa po namin ito at the end of the day, and then kung may mga concerns po, ina-address po namin. Nakita namin na dahil dun sa mga survey po, gusto nila magkaroon ng private rooms and more services po. Sa tulong po ng Department of Health, malapit na pong matapos yung aming ORDR private room complex po to cater to these patients po. Sana po, mas marami pang funding po ang kailangan at mas maraming training pa ang ipoprovide para po mai-provide pa namin yung best sa aming mga patients po. Bagamat marami pang mga proyekto ng ospital ang ongoing ang construction at development, hindi ibig sabihin na maaari silang maliitin. Dahil ilang parangal at pagkilala ang kanilang tinanggap. We have different DOH awards. Firstly, the DOH Regional Level Awards. We have this from 2011. We are given the Best Performing Newborn Screening Facility. And then in the year 2012, we are recognized as 100% tobacco-free workplace and also recognized as mother-friendly hospital. And in 2013, we are again given the best performing newborn screening facility and the most compliant to accreditation and monitoring standards in the province of Apayao by
the PhilHealth Regional Office. And in 2014, again, we are given the best performing newborn screening facility with 100% accomplishment rating. And in 2015, we have this PDEA, Certificate of No Discrepancy under the PDEA Regional CAR Office. So first time here in the region, the Cordillera region, we have this certificate being given by the PDEA office. And at the national level of DOH, in 2012, we are given the Outstanding Achievers Awards for the newborn screening. And in 2013, we are Red Orchid Awardee. At syempre, tuloy-tuloy ang pag-aaral at pagpapagaling ng kanilang mga personnel para mas mapabuti ang kanilang pagsisilbi sa kanilang mga kababayan. Sa amin namang mga doctors, we have these seminars and workshops that we are attending through the initiative of the Department of Health from national to regional, and then binibigay po sa amin. Every seminars po na ini-initiate ng Department of Health, lahat po yan ina-attendan ng mga doctors and staff na kailangan po doon sa seminar. Sa Conor District Hospital bilang Chief Nurse ng Nursing Service Department, ang ginagawa po namin sa mga nursing service staff or personnel namin, pinapadala po namin sa mga trainings to advance their nursing knowledge kasi bilang healthcare practitioner and provider, we have to enhance our knowledge, skills, and attitude by attending such trainings. This is provided by the Department of Health. Ang Conor District Hospital po, mataas po ang pangarap na in the near future, will become a referral center. We feel that our services, equipments, and trainings are still inadequate to provide the best health services in our area po. However, we are striving to be the best, to uplift the image of the government in our sector, and to be at par and better than the rest of the health facilities in our level po. And finally, we are one in implementing all the health programs of the Department of Health po, and continue our responsibilities po for the development of our country as a healthy nation po. Kami po ay walang tigil sa paglilingkod sa inyo, lalo sa mga kababayan nating may hirap dito sa Apayao. Kami po ang, kagaya nga ang sabi ni Secretary Garin, ang ospital ngayon kailangan ng 4 C's: competence, creativity, compassion, at saka commitment. Patuloy ang improvement ng equipments at services ng Conor District Hospital. Ang kanilang dedikasyon sa kanilang larangan talagang hindi matatawaran. Kaya naman, maaari nating sabihin na ganyan dapat ang ospital. Nakakatawa naman na Janice, kahit malayong lugar, at talagang ini-enhance nila yung facility nila para makapag-provide ng magandang serbisyo. At least maganda kahit sa probinsya, makakabubuti sa ating mga tao dun, sa mga Pilipino rin dun. Yun naman ang gusto natin mangyari, talagang i-provide yung services sa kanila. Nais pala namin magpasalamat sa mga taga-Conor District Hospital na nag-asikasa sa ating mga staff nung pumunta doon. Sa kanilang Chief of Hospital, Dr. Nelson Rigor. Sa kanilang Chief of Clinics, Dr. Ariel Gayadan. Sa OPD Head, Dr. Jem Marconi. Ang kanilang consultant sa Internal Medicine, Dr. Oliver Lacambra. At ang kanilang chief nurse na si Ma'am Lynn Bagwek, kung saan po tumira ang ating staff nung nandun po sila. At sa lahat po ng staff ng Conor District Hospital dito po sa Conor, Apayao, Cordillera Region. Magbabalik po ang Doctors In dito po sa telebisyon ng Bayan. Okay,
Nagbabalik ang The Doctor's In. Tunghayan natin ang mga kaganapan sa recently concluded na 5th ASEAN Dengue Day na ginanap sa Davao City dito sa aming istoryang handog ngayong gabi. Sinasabi ang dengue fever ay ang isa sa mga sakit na pinakamataas na mortality rate. Bata man o matanda, maaaring tamaan ito at mas mataas ang frequency ng sakit na ito sa mga tropical countries na kagaya ng Pilipinas at iba pang bansa sa ASEAN region. Bilang tugon sa problemang ito, sinimula ng isang yearly campaign para labanan ang sakit sa pamamagitan ng information dissemination at pagbuo ng iba pang plano. Dahil sa dedication ng bansa sa ASEAN integration, iprinisenta ito sa ating mga ASEAN neighbors, na siya naman nilang tinangkili. Ito ang ASEAN Dengue Day. Ngayong taon ay ang ika-5 beses na gaganapin ang ASEAN Dengue Day. Isinagawa ito sa lungsod ng Davao. Well, kung titignan natin yung mga number of cases na nakikita natin, pwede natin sabihin na nakakarating naman sa gusto natin iparating na mensahe sa mga tao. Like last year, 2014 was like more than 40% lower as compared with our cases in 2013. And for this year, although too early to say, although may mga areas na nag-report na bahagyang pagtaas, but basically, marami pa rin area na nag-report ng pagbaba ng bilang ng kaso. Tuloy-tuloy yung kampanya natin, advocacy, to make them realize na it can actually make a comeback. Hindi pa natin pwede sabihin na na-solve na yung problema, is still there. Pwede pa rin tumaas ang bilang. So what we're doing now is really to make the people realize that dengue is still a threat that we need really to address. DepEd kasama natin dito. This would not have been possible as well without the DILG kasi kung titingnan natin, puro mga local government units naman nandito. Plus of course, may iba pa tayong partners sa mga private partners din na tumutulong sa ating mga ginagawa. DOST is also there para tulungan tayo patuloy na mag-aral kung ano yung mga pwede pang gawin laban sa dengue. Ang 4 o'clock habit kasi basically titignan natin, ang gusto natin mangyari, yung parang stoplight, red, green at yellow, at talaga may ibig sabihin ng bawat isa doon. So at 4 o'clock, ang gusto namin mangyari, stop, look and listen. You stop at 4 o'clock, you look into your surrounding, you look, check into your surrounding, look for containers na may mga clean and stagnant water. If you don't need them, you can dispose them. If you need them pa, itabi mo lang na wala talagang pag-iipunan ng tubig. And of course, listen, mga advisories, mga health workers, mga barangay natin para mabigyan tayo ng guidance kung ano mga pwedeng gawin. Because we believe na hindi pwedeng Department of Health lang ito. Kung titignan natin ang mensahe natin, puro community. Kasi mag-emanate lahat ng effort sa community kasi. Naging highlight din ng event ang announcement ng magandang balita na malapit nang mailabas sa publiko ang bagong diskubre na bakuna sa dengue. In terms of production and manufacturing, the vaccine is available na in Q4 of this year from France. But then the countries has to rely on the registration, the product licensing, bago to madala sa country. So sana mai-register na natin na maaga, but of course that will depend on our health authorities. At syempre, ang ASEAN Dengue Day hindi lang puro forums at press conference. Ginanap din dito ang poster-making contest at ang indak-indak. Ito ang effort ng DOH na mas palaganapin ang awareness sa pag-iwas sa dengue sa paaralan. Sa pamamagitan ng pagsasayaw ng mga estudyante ng iba't ibang participating schools. So, Doc, kwentuhan mo naman ako. Balita ko, nandun kayo nung 5th ASEAN Dengue Day. Ay, oo, no, Lunes ito. Napakadaming dumalo, mga health workers ng buong Davao City. At higit sa lahat ang ating panauhing pandanga, si Mayor Duterte na nag-drop by doon para talagang
sabihin sa mga tao yung kahalagahan ng kanilang mga ginagawa para makontrol ang pagdami ng dengue. So, okay naman, successful naman po yung mga activities doon. Well, successful. Nagkaroon ng motorcade, nagkaroon ng mga games na involve ang mga high school students, even elementary students, hanggang sa community, pati na ang pag-inspect namin sa mga lugar. Wow, saya. Huwag kayong aalis dahil magbabalik ang The Doctor's In dito lang sa telebisyon ng Bayan. Mr. at Mrs. Uy, magkaka-baby. Tanong at alinlangan, siguro ay marami. Kaya, pacheck up agad sa unang 3 buwan. Kailangan Mrs. Ayusin na dito. Panganganak saan at paano. Mr. at Mrs. Mas happy si baby pag healthy ang kanyang mommy. Hintayin namin kayo! Tandaan, pag healthy ang buntis, happy ang baby. Pa-check up agad sa health center sa unang 3 buwan ng pagbubuntis. Muli na naman nagdaan ang kabanata kung saan tayo ay nakapagbigay ng mga mahalagang impormasyon na makakatulong sa pag-alaga sa mga mahal natin sa buhay na nangangailangan ng atensyong medikal. That's right, Dr. Lyndon. Kaya sa mga minamahal naming taga-subaybay, laging tandaan ang tamang pag-aalaga sa mga pasyente ay mahalaga sa mabilis nilang paggaling. Huwag pababayaan ang mga mahal natin sa buhay na nagkakasakit upang bumuti ang kanilang kalagayan. Muli kayong tumutok sa susunod na Sabado para sa kasagutan sa ilang mga katanungan pangkalusugan. Kung meron pa kayong karagdagang katanungan o nais makipag-ugnayan hinggil sa paksa ngayon, tumawag lamang sa 651-7800, local 2829, o bubisita sa DOH website sa www.doh.gov.ph. Ako inyong lingkod, Dr. Lyndon Lisoy, ng Kagawaran ng Kalusugan. We would like to thank Ergo Contracts Philippines for our tables and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. At maaari silang tawagan sa 843-1177 at bisitahin ang kanilang website www.ergocontracts.com. Ako ang inyong athlete nurse, Janice Lagman. Ang tabayanan ng susunod na edisyon ng programang ito na laging The Doctor is In.